Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video ay pagpapatuloy na natin yung paggawa nitong ating passport wedding invitation using Microsoft Word. So natapos na tayo sa pag-save ng mga layouts na ginawa natin. And ngayon naman, ang ituturo ko naman sa inyo ay i-align natin ito or aayusin natin yung mga sinave natin na layouts sa panibagong Word document. So meron pa tayong kailangan gawin dito para align talaga yung mga ipiprint natin dahil back to back yung mga layouts natin. So meron pa tayong kailangan gawin dito para sure tayo na pantay yung ipiprint natin doon sa likod ng ating bang layouts. So for today's video, yun ang ituturo ko sa inyo. Kaya papakita ko ulit sa inyo yung aking screen. So of course, kailangan nyo lang na i-prepare ulit ang Microsoft Word and of course, yung mga sinave natin na layouts. Kaya tara na, doon na tayo sa aking screen. So dito tayo ngayon sa aking screen and kung makikita ninyo, ito yung naka-default na paper size. So papalitan natin itong paper size na ito. So depende yon kung ano yung paper na gagamitin ninyo. Since ang ginagamit ko na paper ay photo paper na may size na A4 size. So kailangan ko siya napalitan into A4 size. So kung A4 size din yung paper na gagamitin ninyo, punta lang tayo dito sa layout and of course sa size. At piliin natin yung A4 size. So, depende yon kung halimbawa naman ang gagamitin ninyo na paper ay may size na 8.5 by 11. Of course, yun din yung i-click ninyo. Since A4 size yung gagamitin ko, ito yung gagamitin ko na paper dito sa Microsoft Word. So, A4 size. And then, punta tayo ng margins and palitan natin ito into narrow. Okay? Next naman ay kunin natin yung mga sinave natin na layouts. So, papakita ko muna sa inyo yung mga layouts na ginawa natin or yung mga sinave natin. So, ito yung aking part 1, part 2, part 3, part 4, and of course, yung ating boarding pass or travel pass. So, ang kailangan natin kunin dito ay yung part 1. So, i-copy lang natin yan. And then, i-paste natin dito sa ating Microsoft Word. Pagkatapos, pupunta tayo dito sa may bandang dulo. And then, 1, 2, 3. So, nag-3 enters ako and nandito na siya. Ngayon naman, ay kunin ulit natin yung ating folder and i-copy naman natin yung part 3 nitong ating layouts. So, i-copy natin yan. And then, paste natin dito. Since naka-portrait itong ating pinaste or itong ating part 3 ng ating layouts, i-click lang ulit natin yan and punta tayo ng rotate. And then rotate left natin. So don't forget na kailangan naka-rotate left tayo. Para magkasya din siya dito sa ating paper. So yun yung purpose nun. And of course, kung tatanggalin ko yung pagkakaklik ko dyan, hindi natin masyado makikita yung outline niya. So, hindi natin alam kung saan natin gugupitin or ikakat itong ating layout. So, i-click lang ulit natin yan. And then, punta tayo ng picture format, picture border. And then, siguro piliin ko na lang yung medyo lighter na kulay. So, i-click ko yan. And then, yung sa weight naman ay gawin kong 1/4 para hindi masyadong makapal yung line nitong ating layout. And then, ayan na siya. So, meron na tayong lining dyan. So, yan yung magiging guide natin kapag ikakat na natin itong ating layout. Okay? So, okay na tayo dito. Next naman ay i-control N ninyo at mag-open ulit tayo ng panibagong Microsoft Word document. So, itong paper ulit na nandito ay yung default paper size nito. So, kailangan ulit natin na palitan itong ating paper size kung ano yung ginamit natin doon sa first document. Dapat ganun din dito. So, punta tayo ng layout. And then, paper size or size. At, of course, i-click natin or piliin natin yung A4 size. So, dapat pareho yung size nito doon sa first document. And then, sa margins, na narrow. So, always narrow yung piliin ninyo since yun yung ginagamit natin or yun yung ginamit natin doon sa first layout. And then, kunin ulit natin yung ating passport invitation folder. Kunin naman natin yung ating part 2. I-copy natin yan. And then, i-paste natin dito. Okay? And then, ang next na gagawin natin, i-click natin yan. Punta tayo ng rotate. And then, rotate left natin. Pagkatapos, picture format. Picture border. Ito na shade ulit. And then, yung weight, of course, palitan natin into 1/4. Pero hindi pa natatapos dyan dahil kailangan pa natin ito na i-align left or align right natin dahil
Kapag hinayaan natin na ganyan lang yan, hindi talaga siya tutugma doon sa kabilang paper or doon sa kabilang document kapag pinrint na natin siya. So, ang mangyayari dyan, parang medyo nakasagad siya ng kaunti sa kabila. So, mapuputol yung print natin doon sa kabila and yung sa side naman na kabila naman wala siyang print. So, kailangan pa natin ayusin yan. Ipindot nyo lang yan and then pupunta tayo ng home. And then, ito yung kailangan ninyo na pindutin, yung align right. Ayan. So, makikita ninyo dito na side, maliit lang yung space and dito naman malaki yung space. At kung titignan natin yung doon sa ating first layout or first document, na yung side na dito ay maliit lang yung space at dito naman yung makapal or yung malapad. So, kung titignan natin, ito na side yung medyo manipis and ito yung malapad. So, parang baliktad siya. Okay? And then, ang next na gagawin naman natin ay, hindi muna yan. Punta muna tayo dito. Since nag 3 enters tayo kanina doon sa unang document, of course, kailangan din dito na 3 enters din yung gagawin natin. So, 1, 2, 3. Ayan. So, 3 enters na yan. And then, kunin ulit natin yung ating folder at kunin natin yung part 4 or yung layout number 4 natin. And then, i-paste natin dito. Pagkatapos, of course, click lang ulit natin yan. And then, punta tayo ng picture format, picture border, and then, of course, yung shade na kinukuha natin, and yung weight na 1/4. Pagkatapos, punta tayo ng rotate, at i-rotate left natin siya. Ayan. So, ganyan dapat yung magiging itsura niya. Pagkatapos naman, ay mag-control N ulit tayo. So, palakihin ko lang ng kaunti ito. And then, dito naman, okay lang kahit na anong paper size yung gagamitin ninyo. Hindi na natin kailangan na mag-back print dito. So, wala na tayong kailangan na i-back to back dito or i-align. Ang gagawin ko lang dito, since A4 size talaga yung ginagamit ko na paper. Of course, papalitan ko ulit yun ng A4 size dito. And, para sure ako nakakasya siya, yung margin medyo paliliitin ko, which is yung narrow ang pipiliin ko. So, pupunta lang ulit ako ng layout. And then, yung size na A4. And of course, yung margin is narrow. Pagkatapos, kukunin ko ulit yung aking folder. Kunin ko itong boarding pass or yung travel pass. So, i-copy ko yan. And then, i-paste ko lang siya dito. At kung mapapansin ninyo, wala tayong line dito. Wala ding line dyan sa taas. So, of course, gusto ko na lagyan yan dahil hindi naman lahat tayo ay merong paper cutter na automatic kahit yung dulo at yung dulo lang ang kukunin natin ay automatic na makakat na siya ng align. So, kung gunting naman yung gagamitin ninyo, of course, medyo mahihirapan kayo na kunin yung line niya. So, of course, ang gagawin ulit natin ay maglalagay tayo ng border. I-click lang ulit natin yan and then punta tayo ng picture format. Picture border, same color, and of course, same weight. And then, i-copy lang ulit natin yan. Mag-enter lang tayo ng dalawa. Paste, enter, enter, paste. And, yan. Nakatatlo tayong boarding pass dito sa isang paper. Ayan, so dito sa boarding pass, wala na tayong problema dyan. I-print nyo na lang yan. And, eto naman, naayos na natin yung ating first document and of course yung doon sa ating second. So, itong dalawa talaga yung kailangan na naka-back to back and kailangan natin na ayusin at dapat align siya. Ayan, so naituro ko na sa inyo kung ano yung kailangan natin gawin dito sa Microsoft Word, kung paano natin siya i-align and magpo-proceed na tayo sa printing. Sa next video ko na lang ulit na ipapakita yon. Sabi ko sa inyo, sobrang mahaba itong ating passport wedding invitation na tutorial, so sana masundan ninyo ito. Sure naman ako na masusundan ninyo ito dahil step by step ko siya na tinuturo sa inyo. So ayan, ganito lang yung kailangan natin gawin dito sa Microsoft Word. So, ayun, ipakita ko na sa inyo kung ano yung kailangan natin gawin dito sa Microsoft Word para ma-align natin yung mga sinave natin na layouts para sa ating passport wedding invitation. So, sana nasundan ninyo ito. And sobrang dali lang nito, kaya gawin nyo na kapag natapos nyo na yung mga layouts ninyo. So, again, thank you so much for watching. And kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin ko yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!